Hello po, Sir Jupiter. Magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lena. Tubong Cagayan ako pero kasalukuyang naninirahan sa Marikina. 24 na taong gulang na po ako. Sir Jupiter, simula nung gabing yun, hindi na ako nagsisimba mag-isa kasi may nakita ako sa loob ng simbahan na hindi dapat nandoon. Tahimik lang dapat at normal na misa. Pero pagpasok ko pa lang parang may mali na agad. Parang masyadong malamig. Parang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao. Yung pakiramdam na may sumusunod sa bawat galaw mo. Hindi ko may paliwanag, Sir Jupiter, pero parang ayaw akong papasukin ng katawan ko. Isang gabi napadaan kami ng tropa ko sa lumang simbahan dito sa aming baryo. Galing lang kami sa tambayan. Inabot kami ng dilim, kakakwentuhan. Pauwi na sana kami nang may nadaanan kaming ilaw sa may simbahan. Pas na ako pre, naantok na ako. Pero alam mo naman ang tropa, Sir Jupiter. Pag hindi ka sumama, aasirin ka. Kaya napilitan na rin ako. Lumakad kami papasok. Habang papalapit, ewan ko ba parang bumibigat ang pakiramdam ko. Yung tipong ayaw mong tumuloy, pero nahiya ka lang umatras. Pagdating namin sa gate, bukas siya. Kalawangin pa yung tunog nung tinulak namin. Ang lakas ng tunog sa tahimik na gabi. Parang may nagising. Pagpasok namin sa loob ng simbahan, konti lang ang tao. Siguro wala pang 10. Yung ilaw mahina, kulay dilaw pa. Parang kandila lang halos. Yung electric fan sa gilid mas maingay pa kaysa sa dasal. Tahimik ang lahat. Walang nag-uusap, walang bata, walang gumagalaw. Lahat sila nakayuko. Sabay-sabay nagro-rosaryo. Santa Maria, Ina ng Diyos, paulit-ulit at sabay-sabay. Pero Sir Jupiter, ewan ko ha, parang walang emosyon, parang hindi tao yung mga boses. Parang sabay-sabay na record. Nanlamig ang batok ko. Umupo kami sa bandang gitna. Yung tropa ko, diretsong yuko agad. Ako lang yata ang panay lingon. Hindi ako mapakali noon. Parang may mali. Yung may kulang at parang may sobra. Basta hindi ko ma-explain. Tapos napansin ko ako lang ang tumitingin sa paligid. Lahat sila hindi umaangat ang ulo kahit sandali, kahit saglit. Alam mo yung parang bawal, parang may iniiwasan silang makita. Doon ko napansin sa pinakalikod na pwesto may isang matandang babae, mag-isa. Nakaitim na damit at nakabelo pa. Hindi gumagalaw, hindi nagdadasal at hindi sumasabay. Nakaupo lang. Diretso ang tingin sa harap. Akala ko normal lang. Naisip ko na baka napagod lang o kaya tulog. Pero may kakaiba. Mga ilang segundo ko siyang tinitigan. Tapos napansin ko parang ang taas ng upo niya. Parang hindi nakasayad ang paa. Sinilip kong mabuti. Dahan-dahan kasi baka isipin nila na bastos ko. Pero nung tumama yung ilaw, doon ko nakita, wala siyang paa, as in wala, hanggang tuhod lang tapos hangin na. Yung saya niya nakalutang lang. Parang may upuan pa rin pero hindi siya nakatapak. Para siyang nakabitin na para siyang multo sa pelikula. Nanigas ako, hindi ako makagalaw at hindi ako makapagsalita. Gusto kong tawagin ang tropa ko pero parang may humawak sa lalamunan ko. Sir Jupiter, wala siyang mata. Madilim lang, parang butas. Pero ramdam ko nakatingin siya sa akin ng diretso. Parang ako lang ang nakikita niya sa buong simbahan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Pre, alis na tayo. Bulong ko. Hindi sila sumagot, nakayuko pa rin at nagdarasal pa rin siya pero hindi gumagalaw ang bibig niya. Doon ako mas kinabahan kaya siniko ko siya pero matigas ang katawan niya. Parang tulog at parang bangkay. Pre, tama na to.
Tatayo na sana ako pero biglang tumigil ang dasal. Sabay-sabay. Sa isang iglap tahimik, walang fan, walang boses at walang kahit ano. Sir Jupiter, pati yung electric fan tumigil mag-isa. Hindi sa pinatay, kusang huminto tapos sabay-sabay lahat sila dahan-dahang umangat ang ulo. Hindi sabay-sabay na normal, yung parang puppet hanggat lahat sila nakatingin sa akin. Hindi sa altar, hindi sa harap, kundi sa akin. Sir Jupiter, hindi ko sila kilala, hindi sila taga-baryo at hindi ko sila nakita dati. Lahat sila maputla na parang bangkay. Tapos may bumulong malapit sa tenga ko. Kompleto na. Hindi ko alam kung sino pero malamig ang hinga. Isa na lang. Doon ko ulit nakita yung matandang babae. Mas malapit na siya at nasa gitna na ng aisle. Dumudulas papunta sa akin at ngumingiti. Sir Jupiter, itim ng ngipin niya na parang lupa. Doon ako napasigaw. Tinulak ko ang tropa ko. Bigla siyang gumalaw at parang nagising. "Saan ka pupunta?" sigaw niya. Hindi ko sinagot. Diretso takbo ako palabas. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na sila hinintay. Basta tumakbo na lang ako. Habang tumatakbo ako, Sir Jupiter, narinig ko pa rin yung dasal pero isang boses na lang. Boses ko. Ako yung nagdadasal kahit hindi ako nagsasalita. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, tuwing dumadaan ako sa simbahan na yun, parang may nakaupo sa likod. Nakaitim, naghihintay. At minsan, narinig ko ang pangalan ko. Mahina. Bumalik ka. Kaya hindi na ako sumasama sa novena. Hindi na ako nagsisimba ng gabi. Kasi pakiramdam ko nung gabing yun, may naiwan doon. At pakiramdam ko, Sir Jupiter, hindi pa sila tapos sa akin. Akala ko pagkatapos ng gabing yun, tapos na ang lahat. Akala ko isang nakakatakot na karanasan lang na pwede kong kalimutan kapag lumipas sa mga araw. Pero hindi pala ganun kadali. Simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali. Kahit nasa bahay lang ako, parang may kulang sa paligid. Minsan naman parang may nakatingin. Yung tipong kahit nasa kwarto ka, pakiramdam mo may isa pang tao doon kahit mag-isa ka lang. Hindi na rin ako makatulog ng maayos. Kapag pinipikit ko ang mata ko, naaalala ko yung simbahan, yung malamig na hangin, yung sabay-sabay na dasal na parang walang buhay at higit sa lahat yung matandang babae na nakaitim. Minsan naiisip ko baka guni-guni ko lang lahat. Baka napagod lang ako nung gabing yun. Baka dala lang ng takot. Kaya kinabukasan kinausap ko ang mga tropa ko. Nagkita kami ulit sa tambayan. Medyo kabado ako noon kasi hindi ko alam kung paano ko ikikwento. Pero kailangan ko rin malaman kung nakita rin ba nila yung nakita ko. "Pre, may napansin ba kayo kagabi sa simbahan?" tanong ko. Nagkatinginan sila tapos natawa. "Anong napansin?" tanong nung isa. "Yung matandang babae sa likod," sabi ko. "Yung nakaitim, yung walang paa." Biglang natahimik yung mesa namin. Tapos ilang segundo lang nagtawanan sila. "Loko ka ba?" sabi nung isa. "Wala kami nakitang ganun," dagdag pa ng isa pang katropa. Sabi pa nila normal lang daw lahat. May ilang tao raw talaga na nagro-rosaryo doon gabi-gabi at pagkatapos daw ng ilang minuto, umalis lang kami. Yun daw ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yung naramdaman ko noon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. "Sigurado ba kayo?" tanong ko ulit. "Oo naman," sagot nila. Ikaw nga yung tahimik lang kagabi." Hindi ko na sila kinontra. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nakita ko. Alam kong hindi yun guni-guni. Pag-uwi ko ng bahay, mas lalo akong naging tahimik. Pilit kong inalimutan ang lahat. Hindi na ako dumadaan sa simbahan na yon kahit mas malayo ang daan, doon na lang ako. Hindi na rin ako sumasama sa tropa kapag gabi. Araw-araw sinasabi ko sa sarili ko na tapos na yun.
Unti-unti naman, parang bumabalik sa normal ang lahat. Nakakatulog na ulit ako kahit papaano. Nakakatawa ulit ako sa mga biro ng tropa. Kala ko talaga, unti-unti ko nang nalalagpasan yung takot. Pero isang gabi, may nangyari na hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Sir Jupiter, nagising ako bigla. Hindi ko alam kung anong oras na noon, basta ang alam ko lang malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Akala ko nasa kwarto lang ako. Pero pagmulat ko ng mata ko, hindi kisame ng bahay namin ang nakita. Kisame ng simbahan. Napatayo ako agad sa gulat. Nasa loob ako ng simbahan. Yung parehong simbahan na pinuntahan namin nung gabing yun. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon at hindi ko maalala kung lumabas ba ako ng bahay o naglakad papunta roon. Basta ang alam ko, nakaupo ako sa isa sa mga bangko sa loob. Madilim ang paligid. Yung ilaw katulad nung dati, mahina at kulay dilaw. Ramdam ko agad yung lamig. Yung parehong lamig na naramdaman ko nung unang gabi. Hindi pwede ito. Bulong ko sa sarili. Nagsimula na akong kabahan. Lumakad ako papunta sa pintuan para lumabas pero habang naglalakad ako sa gitna ng aisle, may narinig akong tunog. Parang may gumagalaw sa likod. Dahan-dahan akong lumingon at doon ko ulit siya nakita. Yung matandang babae, nasa dulo siya ng simbahan, nakaupo sa bangko at nakaitim pa rin ang damit niya at may belo pa rin sa ulo. Hindi siya gumagalaw. Parang naghihintay. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi totoo ito, sabi ko sa sarili ko. Pero bigla siyang gumalaw. Dahan-dahan siyang tumayo o parang lumutang at tulad nung una kong nakita, wala pa rin siyang paa, hanggang tuhod lang. Unti-unti siyang dumulas papunta sa gitna ng simbahan, palapit sa akin. Gusto kong tumakbo pero parang nanigas sa mga paa ko. Huminto siya, ilang hakbang lang ang layo sa akin. That time, nasa harap ko na siya at nakita ko ng mas malinaw. Maputla ang mukha niya, parang matagal nang walang dugo. Yung mata niya madilim pa rin, parang walang laman, pero hindi siya nakangiti. Tinitigan lang niya ako tapos nagsalita siya. Mahina ang boses niya, parang galing sa malayong lugar. Bumalik ka. Parang bumigat ang hangin sa paligid. Hindi ko gusto bumalik. Sagot ko agad kahit nanginginig ang boses ko. Hindi ko alam kung bakit ako sumagot pero kusa na lang lumabas sa bibig ko. Sandali siyang natay. Tapos dahan-dahan siyang lumapit pa. Hindi ikaw ang kailangan. Sabi niya. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. Kailangan ko ng tulong. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Matagal na akong nakakulong dito. Sabi niya ulit. Unti-unti niyang itinaas ang kamay niya, payat at maputla. Hindi ako makaalis. Ramdam ko yung lamig na parang dumadaan sa balat ko. Tapos tinitigan niya ako ng diretso. Lena. Tawag niya sa pangalan ko at hindi ko sinabi sa kanya ang pangalan ko. Dapat hindi niya alam. Kailangan mo akong tulungan. Huminto ang lahat sa paligid, parang pati hangin tumigil. Palayain mo ako, sabi niya. Nung gabing yun, doon ko lang naisip na baka hindi lang ako ang natatakot sa simbahan na yun. Baka may ibang naghihintay din doon at baka kailangan talaga niya ng tulong ko. Pagkatapos ng gabing yun sa simbahan, hindi na talaga ako mapakali. Akala ko nung una panaginip lang ulit kasi ilang beses na rin akong nagigising sa kalagitnaan ng gabi dahil sa bagungot. Pero iba yung nangyari na yon. Masyadong malinaw para maging panaginip lang. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin kung paano siya nagsalita, yung boses ng matandang babae. Mahina pero parang dumidikit sa ulo ko. Kailangan mo akong tulungan. Palayain mo ako. Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla na lang akong nagising sa kama ko.
Nasa kwarto na ulit ako. Pawis na pawis ako kahit malamig ang gabi. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko. Ilang minuto akong nakaupo lang sa kama. Hinihingal. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na panaginip lang lahat. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ako kumbinsi. Simula nung gabing yun, mas lalo akong naging balisa. Kapag naglalakad ako sa kalsada, pakiramdam ko may nakasunod sa akin. Kapag may narinig akong kaluskos sa likod, napapalingon agad ako. Kahit sa bahay, minsan bigla na lang akong kinakabahan kahit wala namang dahilan. Pinilit kong maging normal. Lumabas pa rin ako kasama ang tropa ko. Tumambay pa rin kami sa usual na lugar namin, pero kahit kasama ko sila parang may iniisip pa rin ako palagi. Isang gabi napansin nila. "Pre, tahimik ka ata," sabi nung isa. "May problema ba?" Tanong ng isa pang katropa. Umiling lang ako. Ayokong ikwento ulit sa kanila yung tungkol sa matandang babae kasi nung una ko palang sinabi, tinawanan lang nila ako. Kaisipin nila na baliw na ako. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naiisip yung sinabi ng matanda. Matagal na raw siyang nakakulong sa simbahan. Hindi raw siya makaalis at ako raw ang makakatulong sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ako, hindi ko rin alam kung totoo ba siya. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung sino siya. Doon ko naisipan na magtanong-tanong. Hindi muna sa simbahan at takot pa rin akong bumalik doon eh. Kaya sa baryo muna ako nag-umpisa. May maliit na tindahan malapit sa simbahan na laging bukas kahit gabi. Doon madalas tumambay ang matatanda sa lugar namin. Isang hapon dumaan ako doon. Umorder lang ako ng soft drinks para hindi halata na may tanong ako. Habang umiinom ako, narinig ko yung dalawang matandang lalaki na nagkwekwentuhan tungkol sa dati. Doon ko naisip na magtanong. "Kuya, matagal na ba yung simbahan dito?" Tanong ko. Tumango naman siya. "Matagal na, bata pa ako, nandyan na yan." Napatango-tango ako at ewan ko ba, bigla na lang akong nagtanong. "May nangyari bang kakaiba doon dati?" Tanong ko ulit. Napatingin siya sa akin. "Ba't mo natanong?" Hindi ko alam kung ano yung sasagot ko noon, kaya sinabi ko na lang na na-curious lang ako. Nagkatinginan sila ng isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi. Tapos biglang nagsalita yung matanda. "May nawawala doon dati." Parang biglang tumahimik yung paligid nang sinabi niya yon. "Matagal na panahon na," dagdag niya. Mas lalo akong nag-interesado. "Sino po?" Tanong ko. "Madre," sagot niya. Nanlamig yung pakiramdam ko. "Madre?" Tumango siya. Dati may kumbento sa likod ng simbahan. Doon nakatira ang mga madre na tumutulong sa pare. Tahimik lang akong nakikinig. Isang araw, may isang madre na bigla na lang nawala. Agad kong tinanong kung hindi na nakita at tumango siya. "Hindi na." Parang may bumigat sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam ako na may koneksyon yun sa nakita ko. Anong pangalan niya, kuyang?" Tanong ko. Napakamot siya ng ulo. Tagal na kasi yun, pero kung tama ang tanda ko, Marta yata. Parang may pumasok sa isipan ko. Bigla kong naalala yung matandang babae sa simbahan. Yung damit niyang itim, yung mukha niyang maputla at ang paraan ng pagsasalita niya, parang madre nga. "Sigurado po kayo?" Tanong ko ulit. "Oo," sagot ng matanda. Sister Marta ang tawag sa kanya." Pagkatapos noon, hindi na ako makapag-concentrate sa usapan. Parang may umiikot sa isip ko. Isang madre na nawala. Matagal nang nawawala. At that time, may nagpapakita sa akin sa loob ng simbahan. Isang matandang babae na humihingi ng tulong. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ako mapapali. Kaya nag-research pa ako. Sa cellphone lang.
Hinahanap ko kung may kahit anong impormasyon tungkol sa simbahan na yon. Ilang oras akong hanap. Hanggang sa may nakita akong lumang post sa isang community page ng baryo namin. May lumang litrato ng simbahan. At sa caption, may nabanggit na pangalan. Sister Martha. Ayon sa post, isa raw siyang madre na tumutulong sa simbahan ilang dekada na ang nakalipas. Tahimik daw siyang tao, mabait sa mga bata at halos doon na raw siyang lumaki sa simbahan. Pero isang araw bigla na lang siyang nawala. Walang nakakita kung saan siya pumunta. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Hanggang ngayon daw, misteryo pa rin. Habang binabasa ko yun, parang may kumurot sa dibdib ko. Kasi sa isip ko, iisa lang ang tanong. Kung nawawala si Sister Martha, sino yung matandang babae na nagpapakita sa akin sa loob ng simbahan? At baka may dahilan kung bakit ako ang pinili niya. Pagkatapos kong malaman yung tungkol kay Sister Martha, lalo akong hindi mapakali. Pakiramdam ko kasi hindi aksidente na ako yung nakakakita sa matandang babae sa simbahan. Parang may dahilan kung bakit sa akin siya nagpapakita. Parang may gusto talaga siyang ipaalam. Ilang araw akong halos hindi makatulog kakaisip. Paulit-ulit kong binabalikan sa isip ko yung sinabi niya sa akin. Matagal na akong nakakulong dito. Palayain mo ako. Sir Jupiter, kung totoo ngang si Sister Martha yung nagpapakita sa akin, ibig sabihin may nangyari sa kanya doon sa simbahan. At kung may nangyari nga, baka yun ang dahilan kung bakit hindi siya makaalis. Doon ko naisip na alamin palalo ang nangyari sa kanya. Hindi na ako mapigilan ng takot noon, mas nanaig na yung kuryosidad ko. Gusto ko talagang malaman ang totoo. Kaya isang araw, bumalik ako ulit sa tindahan kung saan ako nagtanong dati. Nandoon ulit yung matandang lalaki na nakausap ko. Lumapit agad ako sa kanya. Lolo, pwede po bang magtanong ulit? Sabi ko. Tiningnan niya ako tapos tumango. Ano, tungkol sa madre? Tanong niya agad. Nagulat ako kasi parang alam na niya kung ano ang itatanong ko. Opo, tungkol kay Sister Martha. Tahimik muna siya sandali. Parang may iniisip. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi lahat ng tao dito sa baryo alam ang nangyari sa kanya. Sabi niya, mas lalo akong naging interesado. Ano ang ibig niyong sabihin, Lolo? Napatingin siya sa simbahan na tanaw mula sa tindahan. May mga kwento kasi noon, pero hindi na pinag-uusapan ngayon. Lumapit ako ng konti para mas marinig ko. Anong kwento po? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Sabi ng iba, hindi raw basta nawala si Sister Martha. Saglit siyang natahimik. Tapos mahina niyang sinabi, pinatay daw. Parang biglang nanikip ang dibdib ko nung marinig ko yun. Pinatay? Tumango siya tapos malalim na napabuntong hininga ulit. Pero walang ebidensya, kaya hindi na rin naimbestigahan na maayos. Pakiramdam ko lalo akong kinabahan. Sa simbahan daw po nangyari? Oo, sagot niya. Yun ang sabi ng matatanda noon. Parang may malamig na hangin dumaan sa likod ko. Kaya daw, bigla siyang nawala kasi may nangyari sa loob ng simbahan. Hindi ko na alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Kung totoo nga yun, ibig sabihin tama ang hinala ko. Baka kaya hindi makaalis si Sister Martha kasi may ginawa sa kanya doon. Pagkatapos noon, umuwi na ako pero hindi ako mapakali buong gabi. Paulit-ulit kong iniisip yung sinabi ng matanda. Kung pinatay nga si Sister Martha sa simbahan, nasaan ang katawan niya? Hindi naman pwedeng basta na lang siyang mawala. Kaya kinabukasan nagpasya ako.
Babalik ako sa simbahan mag-isa. Hindi ko na sinabi sa tropa ko, baka pigilan lang nila ako. Hapon pa lang pumunta na ako doon. Tahimik ang paligid. Katulad ng dati, parang may kakaibang pakiramdam sa lugar na yon. Mabigat ang hangin. Pagpasok ko sa loob ng simbahan, halos wala ng tao. May iilang nagsisindi ng kandila tapos umalis din agad. Maya-maya ako na lang ang natira sa loob. Umupo muna ako sa isang bangko. Tumingin ako sa paligid. Pareho pa rin ang itsura ng simbahan. Yung altar sa harap, yung mahahabang bangko, yung mahina na ilaw. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Parang may tinatago ang lugar na. Pagkatapos ng ilang minuto, tumayo na ako. Naglakad ako papunta sa likod ng simbahan. Doon sa parte kung saan ko unang nakita yung matandang babae. Tahimik ang paligid. Naririnig ko lang yung sarili kong paghinga. Tumingin ako sa sahig. Iniisip ko kung may bakas ba ng kahit ano. Pero wala. Lumakad pa ako sa gilid. May maliit na pinto doon na papunta sa lumang parte ng simbahan. Medyo luma na yung pinto. Parang hindi na madalas gamitin. Tinulak ko ito. Maingay ang tunog ng bumukas. Pagpasok ko sa loob, mas madilim na ang paligid. Parang storage room na lang siya. May mga lumang upuan, may mga kahon at may ilang gamit ng simbahan na nakatambak. Doon ako nagsimulang maghanap. Hindi ko rin alam kung ano ba talaga ang hinahanap ko. Siguro kahit anong bakas lang, baka may lumang record o baka may lugar na kahinahinala. Tiningnan ko ang mga sulok ng kwarto. Sinilip ko ang ilalim ng mga lumang mesa, pati mga kahon isa-isa kong binuksan pero wala. Wala akong makita. Lumipas ang halos isang oras na paghahanap ko pero wala pa rin. Walang bakas ng kahit ano tungkol kay Sister Martha. Walang katawan, walang kahit anong pahiwatig kung saan siya napunta. Doon ako napaupo sa isang lumang bangko. Hinihingal ako at pagod na. Nasaan ka? Bulong ko. Hindi ko alam kung bakit parang gusto ko talagang makita siya ulit. Pero sana masabi ko na sinusubukan kong tulungan siya. Pero habang nakaupo ako doon, may narinig akong mahina na kaluskos sa likod ko. Dahan-dahan akong napalingon. Tahimik ulit ang kwarto. Pero Sir Jupiter, ramdam ko na may isa pang tao sa loob at pakiramdam ko hindi ako nag-iisa doon. Noong mga sandaling nakaupo ako doon sa lumang bahagi ng simbahan, ramdam ko talaga na may kasama ako kahit wala akong nakikita. Parang may nakatingin sa akin mula sa likod. Tahimik ang buong lugar. Naririnig ko lang yung sarili kong paghinga at yung mahina na kaluskos ng hangin sa lumang bintana. Dahan-dahan akong tumayo. May tao ba dyan? Tanong ko kahit nanginginig ang boses ko. Walang sumagot. Pero ilang segundo lang may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Nanlamig ang batok ko. Tapos may narinig akong boses. Mahina, parang pabulong. Lena. Sir Jupiter, kinalabutan ako agad. Kilala ko yung boses na yun. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko ulit siya nakita. Yung matandang babae. Nakatayo siya sa dulo ng kwarto at nakaitim pa rin ang damit niya. Nakabelo pa rin ang ulo niya at tulad ng dati wala pa rin siyang paa. Parang nakalutang lang siya sa hangin. Hindi ako makagalaw noong una pero ngayon iba na ang pakiramdam ko. Natatakot pa rin ako pero mas nangingibabaw na yung gusto kong malaman ang totoo. Kayo po ba si Sister Martha? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad. Tinitigan lang niya ako ng matagal. Tapos dahan-dahan siyang tumayo. Parang may kumurot sa dibdib ko. Tama nga ang hinala ko. Kayo po ba yung nawawala na madre? Tanong ko ulit. Tumango siya ulit. Lumapit siya ng kaunti sa akin, hindi tulad ng dati na parang nananakot. Ngayon, parang malungkot ang mukha niya. Hindi nila ako nakita. Sabi niya, mahina. Nasaan po kayo? Tanong ko.
Unti-unti niyang itinaas ang kamay niya. Itinuro niyang sahig sa isang sulok ng kwarto. Yung parte na halos hindi napapansin dahil may nakapatong na lumang mesa at ilang kahon. "Diyan," sabi niya. Nanlamig ang buong katawan ko. Lumapit ako sa parte na tinuturo niya at itinabi ko yung lumang mesa at yung mga kahon. Pagkatapos nun tumingin ako sa sahig. Normal lang siya sa unang tingin, pero nung tinapakan ko parang iba ang tunog. Parang may guwang sa ilalim. Napatingin ulit ako kay Sister Martha. Tahimik lang siyang nakatayo. "Diyan po kayo?" Tanong ko. Dahan-dahan siyang tumango. "Hindi nila ako hinala," sabi niya ulit. Parang may lungkot sa boses niya. Doon ko naisip na totoo nga siguro yung sinabi ng matanda sa tindahan. May nangyari kay Sister Martha sa loob ng simbahan. At mukhang doon siya itinago. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Natatakot pa rin ako pero mas nangingibabaw yung awa. "Tulungan ko po kayo," sabi ko. Hindi ko alam kung bakit ko sinabi yon pero naramdaman ko na yun ang tama. Pagkasabi ko noon, dahan-dahan siyang napatingin sa akin, tapos sa unang pagkakataon parang gumaan ang mukha. Hindi siya ngumiti pero parang nabawasan ang lungkot. Unti-unti siyang nagla. Parang usok na tinangay ng hangin. At naiwan akong mag-isa. Kinabukasan, Sir Jupiter, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Diretso akong pumunta sa barangay at nagsabi sa mga opisyal. Siyempre noong una, hindi sila naniwala. "Paano mo naman nalaman?" tanong nila. Hindi ko na sinabi ang tungkol sa multo. Sinabi ko na lang na may napansin akong kakaiba sa lumang bahagi ng simbahan. Buti na lang at may ilang matatanda sa baryo na nakaalala sa kwento tungkol kay Sister Martha. Dahil doon, nagpasya silang tingnan yung lugar. Ilang araw pagkatapos noon may dumating na mga tao para maghukay. Nandoon din ako noong araw na yon. Hindi ko makakalimutan yung pakiramdam habang naghuhukay sila sa sahig na tinuro ni Sister Martha. Tahimik lang ang lahat. Parang lahat naghihintay kung may makikita pa talaga. Ilang minuto ang lumipas hanggang sa may sumigaw. "May buto!" Parang biglang tumigil ang mundo ko. Dahan-dahan nilang hinukay pa ang lupa at doon nga nila nakita ang mga buto ng tao. Lumang-luma na pero malinaw na buto ng tao. Tahimik ang lahat noong sandali yun. May mga matatanda na napailing at may iba na nagdasal. Pagkatapos noon, kinuha ng mga otoridad yung mga buto para maayos na mailibing. Ilang linggong lumipas, nagkaroon ng maliit na libing para kay Sister Martha. Sa wakas, nabigyan na siya ng maayos na pahinga. Nandoon din ako nung araw na yun. Habang nakatayo ako sa tabi ng libingan niya, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Hindi na yung lamig na nakakatakot, kundi katahimik. Parang may nagsasabing tapos na. Simula nung araw na yon, Sir Jupiter, hindi ko na ulit nakita si Sister Martha. Hindi ko na rin narinig yung boses na tumatawag sa pangalan ko. Hindi na rin po ako nagigising sa gabi. Hanggang ngayon, hindi pa rin nalalaman kung sino ang pumatay sa kanya. Walang nakakita, walang umamin. Pero kahit ganoon, pakiramdam ko sapat na nakita siya at nabigyan ng maayos na libing. At sa karanasan na yon, Sir Jupiter, may isang bagay akong natutunan. Minsan may mga kaluluwa na hindi mapakali. Hindi dahil gusto nilang manakot, kung hindi dahil may gusto lang silang ipaalam. May gusto lang silang matapos. At minsan kahit simpleng tao lang tayo, pwede pala tayong maging dahilan para makahanap sila ng kapayapaan. Walang alis, may kasunod pa. Magandang araw po, Sir Jupiter.
Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Ran. Isa pa akong simpleng tao na lumaki sa isang liblib na baryo sa Capiz. Doon po ako ipinanganak at doon na rin ako lumaki kasama ang aking mga magulang. Nag-iisa lang po akong anak kaya lumaki akong masunurin sa kanila. Bata pa lang ako, lagi na akong tinuturuan ni Mama na maging mabait at matakot sa Diyos. Kahit simpleng buhay lang ang meron kami sa baryo, masaya naman kami. Sanay ako sa tahimik na lugar. Yung tipong maririnig mo pa ang huni ng mga kuliglig sa gabi at ang hangin na mula sa mga puno. Isa po sa mga nakasanayan ko mula bata ay ang pagsisimbang gabi tuwing buwan ng Disyembre. Kahit gaano pa kalamig o kahit antok na ako, pinipilit ko talagang bumangon ng madaling araw para makasama sa misa. Para sa akin kasi, yun na rin ang naging paraan ko para magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Sa baryo namin, iisa lang ang simbahan. Hindi ito ganoon kalaki at medyo luma na rin ang itsura. Nasa medyo liblib na bahagi pa ito ng lugar. Napapalibutan ng matatandang puno at damuhan. Kapag madaling araw at papunta ka roon, halos wala kang makikitang tao sa daan. Madilim pa ang paligid at minsan nga parang ang tahimik ng lugar. Pero kahit ganoon, sanay na ako roon. Halos taon-taon kasi hindi ko pinalalampas ang simpang gabi. Sa isip ko noon, isa lang naman yung simpleng simbahan sa baryo namin. Pero hindi ko alam, may mga bagay pala sa lugar na yun na hindi ko inaasahang mararanasan. Ito po ang nangyari sa akin sa liblib na simbahan sa Capiz. Nagsimula ang lahat ng ikatlong gabi ng simbang gabi noong taong yon. Gaya ng nakasanayan ko, nagigising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Tahimik pa ang buong baryo namin. Tanging huni lang ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig mo sa labas. Nagbihis ako at nagpaalam kay Mama na mauuna na akong pumunta sa simbahan. Sanay na rin naman siya na maaga akong umaalis tuwing simpang gabi kaya tumangulang siya at sinabihan akong mag-ingat sa daan. Mga 10 minutong lakad lang ang layo ng simbahan mula sa bahay namin. Kabisado ko na ang daan dahil yun na rin ang dinadaanan ko simula pa noong bata ako. Pero habang naglalakad ako noon, may napansin akong kakaiba. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas tahimik ang paligid kaysa sa dati. Yung tipong kahit kuliglig, parang wala akong marinig. Hangin lang sa mga puno gumagalaw. Nung una, hindi ko na lang pinansin. Inisip ko na baka inaantok lang ako o masyado lang akong maagang nagising. Pagdating ko sa may bahagi ng daan na malapit na sa simbahan, doon ko nakita ang lumang gate nito. Bukas na yun, gaya ng dati kapag may misa. Pero may isang bagay agad akong napansin. May isang taong nakatayo sa loob ng bakuran ng simbahan. Matangkad siya at payat. Nakatalikod sa akin. Nakatayo lang siya sa gitna ng daan papunta sa pintuan ng simbahan. Akala ko noong una, isa lang siyang taga-baryo na nauna sa akin. Kaya lumapit pa ako ng kaunti habang naglalakad. Pero habang papalapit ako, napansin kong hindi siya gumagalaw. Hindi siya naglalakad. Hindi rin siya lumilingon. Nakatayo lang sa roon na parang may hini. Nung mga ilang hakbang na lang ang layo ko sa kanya, may kakaiba akong napansin. Wala siyang tsinelas. At kahit malamig ang simoy ng hangin noong madaling araw na yon, nakaputing sando lang siya na halos abot hanggang paa. Doon na ako kinabahan. Pero ang mas lalong nagpatindig ng balahibo ko, Sir Jupiter, bigla siyang nagsalita. Hindi siya lumingon. Nakatayo lang siya doon habang nakatalikod sa akin. Mahina ang boses niya pero malinaw kong narinig. Ang tagal kitang hinintay. Sir Jupiter, noong marinig ko ang sinabi ng lalaking yun, bigla talaga akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun sa akin. Hindi ko naman siya kilala at sigurado ako na hindi ko pa siya nakita. Tumigil ako sa paglalakad. Mga ilang hakbang na lang sana ang layo ko sa kanya noon. Nakatayo lang siya sa gitna ng daan papunta sa pintuan ng simbahan.
Mahina ang boses niya pero malinaw kong narinig. Ang tagal kitang hinintay. Napatingin ako sa paligid. Baka may ibang tao sa likod ko na siya ang kausap. Pero wala akong nakita. Ako lang mag-isa sa labas ng simbahan. Kaya tinanong ko siya, "O? Ako po ba ang kinakausap niyo?" Hindi siya sumagot agad. Ilang segundo ring tahimik hanggang sa dahan-dahan siyang gumalaw. Unti-unti siyang lumingon sa akin. Sir Jupiter, hindi ko makakalimutan ang itsura ng mukha. Maputla siya. Parang walang dugo ang balat niya at ang mata niya parang malalim na malalim. Parang pag tiningnan mo ng matagal, pakiramdam mo mahuhulog ka sa loob ng mata niya. Hindi ko may paliwanag pero parang may bigat sa dibdib ko habang nakatingin siya sa akin. Tapos bigla siyang ngumiti. Pero hindi yun normal na ngiti. Parang pilit na parang may tinatago. Sabi niya sa akin, "Matagal na kitang hinihintay." Lalo akong nagtaka. "Oh? Hindi ko po kayo kilala." Sagot ko sa kanya. Akala ko magsasalita pa siya pero sa halip tumingin siya sa simbahan tapos bumalik ulit ang tingin niya sa akin. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng simbahan. Akala ko papasok siya sa loob pero hindi. Pumunta siya sa likod ng simbahan kung saan maraming malalaking puno. Hindi ko alam kung bakit pero may kakaibang pakiramdam ako noon. Parang gusto kong sundan kung saan siya pupunta. Pero sa kabilang banda, parang may boses din sa isip ko na nagsasabing huwag. Kaya tumigil lang ako sa may pintuan ng simbahan. Pumasok na lang ako sa loob. Pagpasok ko, may ilan na ring tao. Mga matatanda sa baryo namin na madalas ko ring nakikita tuwing simbang gabi. Tahimik silang nakaupo sa mga bangko. Nakita rin ng isang matanda na pumasok ako. "Maaga ka ngayon, Rans," sabi niya sa akin. Ngumiti lang ako kahit medyo kinakabahan pa ako. Umupo ako sa bandang gitna ng simbahan. Habang naghihintay magsimula ang misa, hindi mawala sa isip ko yung lalaking nakita ko sa labas. Kaya maya-maya tinanong ko yung matandang nasa tabi ko, "Tay, may pumasok po bang lalaki dito kanina? Yung matangkad at nakaputi?" Napakunot noo siya. "Wala naman akong nakitang ganyan," sagot niya. Napatingin ako sa pintuan ng simbahan. Sigurado akong may tao sa labas kanina. Hindi ko naman yun katang-isip lang. Pagkaraan ng ilang minuto nagsimula na ang misa. Dumating na ang pare at nagsimula na ang dasal. Sinubukan kong makinig pero parang hindi ako mapakali. Maya't maya akong napapatingin sa pintuan ng simbahan. Pakiramdam ko kasi parang may nakatingin sa akin. Hanggang sa dumating yung part na sabay-sabay kaming yumuko para magdasal. Doon ko na naramdaman ang unang kakaiba. Habang nakayuko ako at nakapikit, parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Nung una inisip ko na baka hangin lang talaga. Pero bigla kong naramdaman na parang may lumapit sa likod ko. Yung tipong mararamdaman mo na may tao sa likuran mo kahit hindi mo siya nakikita. Unti-unti akong kinabahan. Ayoko sanang dumilat pero may kung anong nagtulak sa akin na tumingin. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Pagtingala ko, Sir Jupiter, halos mapasigaw ako sa nakita ko. Yung lalaking nakita ko sa labas ng simbahan, nakatayo siya sa likod ko at sobrang lapit niya. Parang ilang pulgada lang ang pagitan ng mukha namin. Nakatitig siya sa akin habang nakangiti ulit. Hindi ko alam kung paano siyang nakapasok. Hindi ko rin narinig na may nagbukas ng pinto. At ang mas nakakatakot, walang ibang tao sa loob ng simbahan ang parang nakakapansin sa kanya. Tuloy pa rin sila sa pagdarasal, parang ako lang nga ang nakakakita sa kanya. Hindi ako makagalaw noon dahil sa takot. Bigla akong napadilat ng malaki. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun pero malinaw kong narinig ang sinabi niya at pagkatapos noon bigla siyang tumuwid. At sa isang iglap, nawala siya. Parang usok na biglang naglaho.
Napalingon ako sa paligid pero wala na siya. Pero ramdam ko pa rin ang lamig ng hangin sa likod ko. Pagkatapos ng misa, halos nagmamadali akong lumabas ng simbahan. Hindi na ako nakipag-usap sa kahit kanino. Ang nasa isip ko lang noon, makauwi agad sa bahay. Pero Sir Jupiter, habang naglalakad ako pauwi sa madilim na daan ng baryo, may narinig akong mga yabag sa likod ko. Dahan-dahan na parang may sumusunod. Huminto ako sa paglalakad at doon huminto rin ang mga yabag. Paglakad ko ulit, narinig ko ulit. Doon na ako tuluyang kinabahan. Dahan-dahan akong lumingon sa likod ko. Akala ko wala akong makikita. Pero Sir Jupiter, sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng daan, nakatayo na naman ang lalaking nakaputi. Nakatitig lang siya sa akin at sa kanya ulit sinabi, "Hindi pa tayo tapos." Sir Jupiter, nung nakita ko ulit ang lalaking yun sa ilalim ng puno, parang nanlamig talaga ang buong katawan ko at hindi ko alam kung tatakbo ba ako o titingin lang sa kanya. Basta ang alam ko lang noon, gusto ko nang makauwi sa bahay namin. Hindi siya gumagalaw, nakatayo lang siya sa ilalim ng puno habang nakatitig sa akin. Yung puting damit niya parang hinihipan ng hangin kahit halos wala namang galaw ang paligid. Tapos ngumiti na naman siya. Ang ngiti na hindi ko talaga maipaliwanag. Hindi kasi siya mukhang masaya, parang may alam lang siya na hindi ko alam. Doon na ako napaatras ng konti. Hindi na ako nagsalita, hindi ko na rin siya tinanong kung sino siya, basta dahan-dahan akong lumingon paharap at nagsimulang maglakad ulit. Sa una, mabilis na lakad lang pero maya-maya napapabilis na talaga ang lakad ko dahil pakiramdam ko sinusundan niya ako kahit hindi ko siya tinitingnan. Ayoko nang lumingon, takot na ako hanggang sa halos patakbo na ang ginawa kong lakad pauwi. Buti na lang at malapit na rin ang bahay namin noon. Pagdating ko sa bakuran namin, agad akong pumasok sa loob. Nakita ko si Mama nagising na at nagluluto na sa kusina. Napatingin siya sa akin. "Ba't parang hinihingal ka?" tanong niya. Umupo agad ako sa bangko. "Ma, may nakita po kong lalaki sa simbahan kanina." Sabi ko, napakunot ang noo niya. "Anong lalaki?" Kinwento ko sa kanya ang lahat. Ang nakita ko sa labas ng simbahan, yung sinabi niya sa akin, pati yung bigla niyang paglitaw sa likod ko habang nagdadasal kami. Habang nagkikwento ako, napansin ko na parang seryoso ang mukha ni Mama. Hindi siya nagsasalita at parang may iniisip siya. "Ma?" tawag ko. Doon siya napabuntong hininga. "Sigurado ka sa nakita mo?" tanong niya. "Opo." Tahimik ulit siya ng ilang segundo. Tapos may sinabi siya na talagang nagpabigat lalo sa pakiramdam ko. "Franz, baka nakita mo ang sinasabi ng matatanda dito sa baryo." Kinabahan ako lalo. Ano pong sinasabi nila?" Tumingin muna siya sa pintuan. Parang sinisigurong walang ibang makakarinig. Tapos mahina na nagsalita. "May kwento dito dati tungkol sa lalaking hindi raw nakapasok sa simbahan." Lalo akong nagtaka. "Hindi nakapasok?" Tumango si Mama. "Matagal na yun bago ka pa ipinanganak." Ayon daw sa kwento ng matatanda sa baryo namin, may isang lalaki raw dati na gustong-gustong magsimba tuwing simbang gabi. Pero may masama raw siyang nagawa noon. Hindi raw alam ng karamihan kung ano yun, pero sabi ng iba, may niloko raw siyang tao at may nangyaring hindi maganda. Isang gabi raw, Disyembre, nagpunta pa rin siya sa simbahan. Pero hindi na raw siya nakapasok. May mga nakakita raw na nakatayo lang siya sa labas ng gate ng simbahan. Hindi siya gumagalaw at hindi siya pumapasok. Hanggang sa kinaumagahan, may nakakita na lang sa kanya na wala ng buhay sa ilalim ng puno malapit sa simbahan. Doon daw siya natagpuan. Tahimik lang ako habang nakikinig kay Mama. Parang bumabalik sa isip ko yung nakita ko kanina. "Ma, ang lalaking nakita ko nakaputi po," sabi ko.
Biglang napatingin sa akin si Mama. Puti? Tumango agad ako. Tumango siya ng dahan-dahan. Ganun daw ang suot niya noong nakita sa doon. Sir Jupiter, lalo akong kinabahan noon. Pero may isa pang sinabi si Mama na mas lalong nagpagulo sa isip. Hindi lang ikaw ang unang nakakita sa kanya. Napatingin agad ako kay Mama. May iba pa? Tumango siya. Pero iisa lang ang sinasabi ng mga nakakita. Napatanong agad ako. Hindi siya nagpapakita sa kahit kanino? Lalong bumigat ang dibdib ko. Kung hindi, sa taong kaya siyang marinig. Doon ko naalala yung sinabi ng lalaki sa akin. Ikaw lang ang nakakarinig. Napaupo ako ng tuwid. Ma, bakit po ako? Pero umiling lang si Mama. Di ko rin alam, anak. Tahimik kami pareho ng ilang sandali. Akala ko doon na matatapos ang usapan, pero maya-maya may naalala si Mama. May sinabi pa ang matatanda dati. Kapag may nakakita raw sa kanya, ibig sabihin may gusto siyang ipagawa. Kinabahan ako lalo. Ano pong ipagawa? Umiling ulit si Mama. Walang nakakaalam, pero ang sabi nila kapag hindi mo ginawa, hindi ka daw niya titigilan. Sir Jupiter, hindi ko alam kung maniniwala ba ako noon o hindi. Gusto kong isipin na baka nagkataon lang ang lahat. Pero habang iniisip ko ang lahat ng nangyari, may napansin akong kakaiba sa bintana namin. Parang may dumaan na anino sa labas. Dahan-dahan akong napalingon. At doon ko na naman siya nakita. Nakatayo siya sa labas ng bakuran namin sa ilalim ng puno ng mangga. Pareho pa rin ang itsura niya, maputla, nakaputi at nakatingin lang sa akin. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Sir Jupiter, noong makita ko ulit siya sa labas ng bakuran namin, pakiramdam ko talaga noon ay hindi na ako mapapakali. Nakatayo lang siya sa ilalim ng puno ng mangga, hindi siya gumagalaw at nakatingin lang siya sa akin sa may bintana. Mahina pero malinaw kong narinig ang sinabi niya. Oras na. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero ramdam ko agad ang takot. Bigla akong napaatras mula sa bintana. Ma, nandoon na naman siya. Sabi ko kay Mama habang nanginginig ang boses ko. Napatingin agad si Mama sa bintana. Lumapit siya at sumilip sa labas. Pero pagkatapos ng ilang segundo napatingin siya ulit sa akin. Wala naman akong nakikita. Sabi niya, lalo akong kinabahan. Ma, nandoon po siya kanina, nakatayo sa ilalim ng puno. Pero umiling lang si Mama. Baka guni-guni mo lang yun, anak. Baka sa takot mo lang. Pero Sir Jupiter, alam ko sa sarili ko na hindi yun guni-guni. Malinaw ko siyang nakita at malinaw ko ring narinig ang boses niya. Hindi na ako mapakali buong umaga. Kahit kumakain kami, pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula sa labas. Paminsan-minsan napapatingin ako sa bintana pero wala na akong nakikita. Bandang tanghali nagpasya si Mama na pumunta kami sa bahay ng isang matandang lalaki sa baryo namin. Kilala siya ng marami bilang taong marunong sa mga dasal at mga lumang kwento sa baryo. Ang pangalan niya ay Mang Lito. Tahimik lang akong sumama kay Mama papunta sa bahay niya. Pagdating namin doon, nakaupo siya sa harap ng bahay niya habang nagkakape. Pagkakita pa lang niya sa amin, parang alam niya agad na may problema. Oh, anong nangyari? Tanong niya kay Mama. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Mama. Kinuwento na lahat ng sinabi ko. Yung lalaking nakita ko sa simbahan, ang paglitaw niya sa likod ko habang nagdadasal at ang pagpunta niya sa labas ng bahay namin. Habang nakikinig si Mang Lito, napansin kong seryoso ang mukha niya. Pagkatapos magsalita ni Mama, tumingin siya sa akin. Ikaw lang ang nakakakita sa kanya? Tanong niya. Opo, sagot ko. Tumango siya ng dahan-dahan. Hindi maganda yan. Kinabahan ako lalo. Bakit po? Napabuntong hininga siya bago sumagot. Kung siya nga ang tinutukoy ninyo, hindi siya nagpapakita ng basta-basta. Tahimik kaming nakinig. May dahilan kung bakit kanya pinapakita. Agad kong tinanong kung ano ang dahilan. Sandali siyang nag-isip bago sumagot. May gusto yatang ipagawa sa iyo.
Pareho yun sa sinabi ni Mama. Paano kung hindi ko gawin? Tanong ko naman. Tumingin siya sa akin ng diretso. Hindi ka natitigilan. Sir Jupiter, lalo akong natakot noon. Ayoko nang makita ulit yung lalaking yun, kaya tinanong ko si Mang Lito kung ano ang pwede kong gawin. May kinuha siyang maliit na rosaryo mula sa mesa. Iniabot niya yun sa akin. Ito ang hawakan mo kapag naramdaman mong malapit siya. Tinanggap ko ang rosaryo. Agad kong tinanong kung makakatulong ba yun at oo ang sagot niya. Pero hindi ibig sabihin na mawawala siya agad. Bigla niyang saad. Agad ko siyang tinanong kung bakit. Kasi kung may gusto siyang ipagawa sa iyo, babalik at babalik siya. Pagkatapos noon, umuwi na kami ni Mama. Sinubukan kong magpahinga sa kwarto ko pero kahit nakahiga ako, hindi pa rin ako mapalagay. Parang may pakiramdam ako na may nagbabantay sa akin. Bandang gabi, dumating ulit ang oras ng simpang gabi. Ayoko na sanang pumunta pero sabi ni Mama mas mabuti raw na magsimba ako at magdasal. Kaya kahit natatakot ako, nagsimba pa rin ako. Habang naglalakad ako papunta sa simbahan, mahigpit kong hawak ang rosaryo na binigay ni Mang Lito. Tahimik ulit at pareho ng pakiramdam nung nakaraang gabi. Pagdating ko sa simbahan, agad akong pumasok sa loob. Mas marami ang tao ngayon kaysa kahapon. Umupo ako sa bandang unahan. Habang nagsisimula ang misa, pilit kong tinatanggal sa isip ko yung lalaking yon. Pero Sir Jupiter, hindi nagtagal. Naramdaman ko ulit ang malamig na hangin sa likod ko. Pareho ng pakiramdam noong nakaraang gabi. Dahan-dahan akong napalingon at doon ko na naman siya nakita. Nakatayo siya sa likod ng mga tao. Hindi siya gumagalaw, nakatingin lang siya sa akin. Mahigpit kong hinawakan ng rosaryo, tahimik akong nagdasal sa isip ko. Lord, tulungan niyo po ako. Pero habang nagdadasal ako, napansin kong may kakaiba. Ang mga tao sa paligid ko parang hindi gumagalaw at parabang huminto ang lahat. Ang pari sa harap, hindi na nagsasalita. Tahimik ang buong simbahan, parang ako lang ang may naririnig at siya. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa akin. Isa, dalawang hakbang, hanggang sa nakatayo na siya sa tabi ko. Hindi ka makakatakas. Sabi niya. Itinaas ko ang rosaryo sa kamay ko. Akala ko matatakot siya at akala ko lalayo siya pero Sir Jupiter, ngumiti lang siya tapos hinawakan niya ang kamay ko na may hawak na rosaryo. Malamig ang kamay niya. Hindi ito ang kailangan ko. Sabi niya. Pagkatapos noon bigla siyang nawala ulit at sa isang iglap bumalik sa normal ang lahat sa loob ng simbahan. Nagpapatuloy ang misa, nagsasalita ulit ang pari. At ang mga tao sa paligid ko parang walang nangyari. Pero ako hindi ko alam kung paano ako makakatakas sa kanya. Kasi malinaw na sa akin noon, Sir Jupiter. Kahit saan ako pumunta, sinusundan niya ako. Sir Jupiter, pagkatapos ng nangyari sa loob ng simbahan noong gabing yon, halos hindi na ako nakatulog pag uwi ko sa bahay. Tahimik ang buong bahay namin. Tulog na si Mama pero ako nakahiga lang sa kama at nakatiting sa kisame. Mahigpit ko pa ring hawak ang rosaryo na binigay sa akin ni Mang Lito. Akala ko noon kapag may rosaryo ako, hindi na siya lalapit. Pero mali pala ako. Kasi malinaw kong naramdaman na kahit may hawak akong rosaryo, hindi pa rin siya nawawala. Bandang madaling araw, siguro mga 2:00 o 3:00 na yon, bigla akong nagising. Hindi ko alam kung bakit, pero may gumising lang sa akin. Pagmulat ko ng mata ko, madilim ang buong kwarto. Tanging liwanag lang ng buwan ang pumapasok sa bintana. Nung una akala ko normal lang, pero maya-maya may narinig akong tunog sa labas. Parang may naglalakad sa bakuran namin. Dahan-dahan parang may umiikot sa bahay. Doon na ulit bumilis ang tibok ng puso ko. Tahimik akong bumangon sa kama at lumapit sa bintana. Ayoko sanang sumilip pero may pakiramdam ako na kailangan kong tingnan. Dahan-dahan kong itinabi ang kurtina. Sir Jupiter, nandun na naman siya. Nakatayo siya sa gitna ng bakuran at nakatingin diretso sa bintana ng kwarto ko na parabang alam niya na nandito ako.
Bigla siyang nagsalita. Kahit nasa labas siya, malinaw kong narinig ang boses niya. Hindi mo pa rin ginagawa. Hindi ko maintindihan. Ano ang gagawin ko? Mahina kong sabi kahit alam kong hindi niya dapat marinig. Pero narinig niya. Unti-unti siyang naglakad palapit sa bahay namin. Doon na ako napaatras mula sa bintana. Takot na ako noon. Parang wala na akong matatakbuhan. Kinabukasan, kinausap ko ulit si Mama at si Mang Lito. Kinuwento ko sa kanila na bumabalik pa rin siya at hindi siya nawawala. Napailing si Mang Lito. Hindi talaga siya titigil hanggat hindi mo nalalaman kung ano ang gusto niya. Agad kong tinanong kung paano ko malalaman. Saglit siyang nag-isip. Tapos may sinabi siya na talagang kinatakutan ko. Baka kailangan mong bumalik sa lugar kung saan siya namatay. Napatingin ako sa kanya. Sa puno sa likod ng simbahan. Sir Jupiter, ayoko talagang gawin yun. Pero pakiramdam ko wala na akong ibang choice. Kasi kung hindi ko gagawin, baka lalo lang siyang magpakita sa akin. Kaya nung sumunod na gabi bago pa magsimula ang simbang gabi, nagpunta ako sa likod ng simbahan. Mag-isa lang ako noon. Madilim ang paligid at halos walang tao. Nakita ko agad yung malaking puno na sinabi ni Mang Lito. Pareho yun sa nakita kong puno kung saan siya nakatayo noong unang gabi. Doon ako huminto. Tahimik ang buong lugar, pero pakiramdam ko may kasama ako. Bigla akong nagsalita kahit walang tao sa harap ko. Kung nandito po kayo, ano ba ang gusto mo sa akin? Tahimik lang ang paligid. Akala ko walang mangyayari. Pero maya-maya bigla kong naramdaman yung malamig na hangin na pamilyar na sa akin. Dahan-dahan akong napalingon at nandoon na naman siya. Nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatingin sa. Sinubukan kong kausapin pero hangin lang na malakas ang nararamdaman ko at parang wala naman siyang balak na kausapin ako, kaya napagdesisyonan ko na umuwi na lang. Balak ko sanang subukan kung ano talaga ang gusto niya. Pagka-uwi ko nga sa bahay, tahimik ang buong bahay. Tulog si Mama sa kabilang kwarto. Ako lang ang gising at nakaupo sa maliit na mesa habang nagsusulat. Mahina lang ang ilaw ng bumbilya sa kwarto ko. Halos kalahati ng kwarto ay natatakpan ng anino. Habang nagsusulat ako, malinaw kong naririnig ang mga yabag sa labas ng bakuran. Dahan-dahan na parang may umiikot sa bahay. Noong una, pinilit kong huwag pansinin. Pero maya-maya huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng bintana ng kwarto ko. Biglang nanahimik ang paligid. Wala na akong naririnig kahit kuliglig o hangin. Pakiramdam ko noon nakatayo lang siya sa labas. Nakatingin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo doon, basta alam ko lang sobrang bilis ng tibok ng puso ko hanggang sa may narinig akong mahinang boses. Franz. To Jupiter, sigurado ako sa narinig ko. Tinawag niya ang pangalan ko. Doon na ako tuluyang kinabahan. Hindi ko na matiis, tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bintana. Mahigpit kong hawak ang rosaryo. Habang papalapit ako, pakiramdam ko, nanginginig ang tuhod ko. Pagdating ko sa bintana, dahan-dahan kong itinabi ang kurtina. At tulad ng inaasahan ko, nandoon siya. Nakatayo sa labas, hindi gumagalaw at nakatingin lang sa akin. Pareho pa rin ang itsura niya. Maputla ang mukha at suot pa rin ang puting damit. Pero sa puntong yon, mas malinaw ko na siyang nakikita at mas lalo akong kinilabutan kasi habang nakatingin siya sa akin, may luha na dumadaloy sa mukha niya. Hindi siya galit at hindi rin siya nakangiti. Parang malungkot lang siya hanggang sa dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi ko nagawa. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Ang ano po? Tanong ko kahit nanginginig ang boses ko. Tumingin siya sa direksyon ng simbahan, tapos bumalik ulit ang tingin niya sa akin. Hindi ako nakapasok. Doon ko naalala ang kwento ni Mama tungkol sa lalaking hindi raw nakapasok sa simbahan. May kailangan kang gawin. Papasukin mo ako, sabi niya. Napakunot naman ang noo ko.
Papasukin? Tumango siya. Sa simbahan. Doon ko naisip na baka yun ang dahilan kung bakit siya nagpapakita sa akin. Hindi siya nakapasok noon. Siguro gusto niyang makapasok kahit ngayon. Hindi ko alam kung tama ba ang iniisip ko, pero iyon lang ang pumasok sa isip ko. Kaya kahit natatakot ako, nagdesisyon ako. Lumabas ako ng bahay kahit madaling araw. Tahimik ang buong baryo habang naglalakad ako papunta sa simbahan. Hindi ko alam kung sumusunod ba siya sa likod ko. Hindi ko na rin nilingon. Pagdating ko sa simbahan, bukas pa rin ang lumang gate. Pumasok ako sa loob ng bakuran. Diretso akong naglakad papunta sa pintuan ng simbahan. Madilim ang paligid. Huminto ako sa harap ng pintuan, tapos nagsalita ako. Nandito na po tayo. Pagkasabi ko noon, naramdaman ko ulit ang malamig na hangin sa likod ko. Alam kong nandoon siya. Dahan-dahan kong itinulak ang pintuan ng simbahan. Umingit ito habang bumubukas. Madilim ang loob, pero kahit ganoon humakbang ako papasok. Tapos nagsalita ulit ako. Pwede ka na pong pumasok. Ilang segundo ang lumipas. Tahimik ang paligid. Akala ko walang mangyayari hanggang sa may narinig akong mga hakbang sa likod ko na parang may pumasok sa loob ng simbahan. Malamig ang hangin na dumaan sa tabi ko. Tapos may narinig akong mahina na boses sa likod ko. Salamat. Pagkatapos noon, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng simbahan. Biglang nagsarang pintuan sa likod ko ng malakas. Napalingon ako sa gulat. At sa loob ng madilim na simbahan may narinig akong isang malakas na sigaw. Hindi ko alam kung kanino galing. Pero Sir Jupiter, hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang sigaw na yon. Pagkatapos ng nangyari sa loob ng simbahan noong gabing yun, hindi ko na alam kung gaano ako katagal nakatayo roon. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Nakatingin lang ako sa madilim na paligid ng simbahan habang iniisip ko kung ano ba talaga ang nangyari. Ang sigaw na narinig ko hanggang ngayon sariwa pa rin sa isip ko. Pero pagkatapos noon biglang tumahimik ang buong simbahan. Wala na akong narinig na yabag at wala na rin akong naramdaman na hangin na kakaiba at nakakakilabot. Parang bumalik lang ulit sa normal. Dahan-dahan akong lumabas ng simbahan. Pagbukas ko ng pinto, malamig ang hangin sa labas pero pakiramdam ko gumaan ang dibdib ko. Hindi ko maipaliwanan pero parang may nawala na bigat sa paligid. Parang may natapos. Habang naglalakad ako palabas ng bakuran ng simbahan, napansin ko ang puno sa gilid kung saan siya unang nagpakita sa akin. Huminto ako sandali at napatingin doon. Tahimik lang ang puno. Wala na akong nakitang tao sa ilalim nito. Sa unang pagkakataon mula noong nagsimula ang lahat, wala na akong naramdamang kakaiba. Wala na ang malamig na hangin na palaging sumusunod sa akin. Wala na yung pakiramdam na may nakatingin sa likod ko. Doon ko naisip na baka nagawa ko na nga ang gusto niya. Baka yun lang talaga ang kailangan niya, ang makapasok o ang may magpapasok sa kanya sa simbahan. Pag-uwi ko sa bahay namin, halos mag-uumaga na. Nag-aalala na si Mama dahil hindi niya ako nakita sa kwarto. Kaya agad kong ikinwento sa kanya ang lahat ng nangyari. Ang pagpunta ko sa simbahan, ang pagpasok ko sa loob at ang mga hakbang na narinig ko sa likod ko. Tahimik lang si Mama habang nakikinig. Pagkatapos kong magkwento, napabuntong hininga siya. Siguro na yun lang talaga ang hinihintay niya, sabi ni Mama. Lumipas ang mga araw, Sir Jupiter, unti-unti bumalik sa normal ang buhay ko. Hindi ko na siya nakita ulit. Wala na rin akong narinig na mga yabag sa gabi. At higit sa lahat, nakakatulog na ulit ako ng maayos. Noong una, natatakot pa rin akong pumunta sa simbahan pero habang tumatagal, bumalik din ang loob ko. Hanggang sa dumating ulit ang simbang gabi noong sumunod na taon.
Marami ang nagsabi na baka hindi na ako pumunta dahil sa nangyari. Pero Sir Jupiter, pumunta pa rin ako. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa simbahan. Pareho pa rin ang daan. Pareho pa rin ang tahimik na paligid. Pagdating ko sa bakuran ng simbahan, napatingin ulit ako sa puno sa gilid. Huminto ako sandali at tahimik ang paligid. Pero sa pagkakataong yun, wala na akong naramdaman na takot. Pumasok ako sa loob ng simbahan at umupo sa isa sa mga bangko. Habang nagsisimula ang misa, napatingin ako sa paligid. Tahimik ang mga tao habang nagdadasal. Tapos bigla kong naalala yung mga nangyari sa akin noon. Kung paano nagsimula ang lahat sa parehong simbahan na ito. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ko. Hindi na takot ang nararamdaman ko. Parang may kapayapaan na lang. Pagkatapos ng misa, bago ako lumabas ng simbahan, napatingin ulit ako sa pintuan. Hindi ko alam kung bakit, pero napangiti ako ng kaunti. Kasi sa isip ko, baka kung sino man yung lalaking yon, sa wakas nakapasok na rin siya sa lugar na matagal na niyang gustong puntahan. At kung nasaan man siya ngayon, sana payapa na rin siya. At ako naman, Sir Jupiter, hanggang ngayon patuloy pa rin akong nagsisimba tuwing simbang gabi. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin, mas lalo akong naniwala na may mga bagay sa mundong ito na hindi natin nakikita. Pero minsan, kailangan lang din nila ng tulong para tuluyang makahanap ng kapayapaan. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Jupiter, sa oportunidad na maibahagi ang aking kwento dito sa inyong channel. May mga bagay talaga, mga kaibigan, na hindi natin inaasahan na mangyayari sa atin. Pero minsan ang karanasang ito ay nagbibigay sa atin ng aral sa buhay para mas maging matatag tayo in the future. Kung may karanasan katulad ng ating letter sender, comment down below. Hanggang dito na lang po, mga kasityo bangungot. Kita-kits tayo sa mga susunod pang kwentong ibabahagi dito sa ating channel.